Isang araw, may isang alakdan na lumilibot sa bundok upang makahanap ng lilipatan. Nilakbay niya ang mga gubat, burol, umakyat sa mga batuhan at halamanan hanggang sa umabot siya sa isang ilog. Malawak at mahaba ang ilog, kaya huminto siya at nagplano. Walang paraan para siya ay makatawid, kaya't siya ay naglibot paakyat pababa sa paligid ng ilog hanggang sa siya ay napaisip na bumalik na lamang. Mula sa isang tabi, may nakita siyang isang palaka na tumatawid sa ilog. Naisip niyang humingi ng tulong dito. "Magandang umaga, Ginoong Palaka," tawag ng alakdan. "Maari mo ba akong isakay sa iyong likod para makatawid ako sa ilog?" "Ayoko nga, paano ako makakasiguro na hindi mo ako papatayin?" tanong ng nangangambang palaka. "Dahil," sagot ng alakdan, "kung papatayin kita, mamamatay din ako dahil hindi ako marunong lumangoy." Mula doon ay napaisip ang palaka. May punto nga naman ang alakdan. Ngunit, para makasiguro ay tinanong niya ulit ito. "Paano kung malapit na tayo sa baybayin? Maaari mo pa rin akong patayin tapos ay ikaw na lang ang uusad sa gilid ng ilog." "Totoo," sumang-ayon ang alakdan. "Pero walang paraan para ako'y umabot sa kabilang dulo ng ilog." "O sige, paano kung aantayin mo lamang tayong makatuntong sa kabilang dulo bago mo ako patayin?" sabi ni Palaka. Dahil kapag nadala mo na ako sa kabilang dulo, magkakaroon ako ng utang na loob sa iyo, kaya't hindi ko magawang patayin ka, di ba?" sagot ng alakdan. Sumang-ayon ang palaka na itawid ang alakdan kaya siya ay pumunta sa kinaroroonan nito at isinakay siya. Matapos noon ay tumawid na ang palaka sa ilog na kasama ang alakdan. Bagaman malakas ang daloy ng ilog, siniguro niya na hindi malulunod ang kanyang pasahero. Ngunit, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, naramdaman ng palaka na may tumusok sa kanyang likuran. Nang napasilip siya ay nakita niyang tinatanggal ng kanyang pasahero ang nakatusok na buntot na may lason sa kanyang likuran. Namanhid ang kanyang laman loob hanggat sa kumalat ito sa kanyang buong katawan. "Loko-loko," sambit ng palaka. "Ngayon, mamamatay tayong dalawa. Bakit mo ginawa iyon?" Nagkipit balikat ang alakdan at sinabing, "Wala akong nagawa, natural na sa akin ang ganoon," at sabay silang nalunod sa malalim na ilog. Ang aral, may mga taong mahirap baguhin ang kanilang pag-uugali. Kadalasan, nagkakamali tayong baliwalain ang katotohanan ito. Minsan, nakikipagkaibigan tayo sa mga taong hindi angkop na maging mabuting kaibigan o pumapasok tayo sa isang relasyon sa pag-aakalang mababago natin ang ugali ng kapareha. Bagamat karamihan sa atin ay likas na mabuti, may mga taong likas na ang kasamaan, kaya laging mag-iingat sa pakikipaghalubilo sa mga taong hindi mo lubos na kilala bago pa maging huli ang lahat.